Praise the Lord, purihin ang Diyos. Nauuhaw ang Panginoon. Ang kinauhawan ng Panginoon, mga kapatid, ay ang ating paglapit sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Pang-anim na wika ng Panginoon ay dadalhin po sa atin ni Pastor Alfie Ayudtud. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, habang pinapakinggan natin ang bawat salita ng ating Panginoong Hesus sa krus, wag po nating isipin na kwento lamang po ito. Ito po ay hindi lang history, ito ay mensaheng buhay, direktang nagsasalita sa atin ngayon. At ngayon, dumating tayo sa ika-anim na salita, maikli pero napakalalim. Simple pero kayang baguhin ang buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah! Sa John chapter 19 verse 30, sinabi ni Jesus diyan, maiksi lamang, 2 words lang, naganap na. Amen? At kung hindi mo maintindihan ng lalim ng salitang ito, mamimiss mo ang pinaka-core ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Isipin niyo mga kapatid, si Jesus ay nasa krus, hindi komportable, hindi magaan, hindi madali, siya ay sugatan, duguan, iniwan, pinagtawanan. Bawat hininga niya ay may kasamang sakit. At sa kalagayang yon, may lakas pa siyang magsalita at ang pinili niyang sabihin ay hindi reklamo, hindi hinanakit, hindi pagsuko, kundi naganap na. So, linawin natin ito para walang kalituhan. Kapag sinabi mong tapos na ako, ibig sabihin ubos ka na, wala ka ng laban, talo ka na. Pero kapag sinabi mong naganap na, ibig sabihin natapos mo na ang isang layunin, natupad mo na ang mission mo, nagtagumpay ka na. Amen? Ibig sabihin, ang Panginoon Hesus hindi siya biktima ng sitwasyon. Siya ay nagtagumpay sa gitna ng sitwasyon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, panalo si Jesus. Amen. Ang naganap na ay hindi lang emotional na salita. Ito ay legal declaration. Parang nasa korte. May utang ka, may kasalanan ka, may parusa ka, tapos biglang may magsasabi, case closed, paid in full. Amen? Wala ka nang dapat bayaran, wala ka nang dapat pagdusahan, wala ka na dapat katakutan. Ganon ang ginawa ni Jesus sa krus. Yung kasalanan mo, binayaran niya. Yung parusa mo, siya ang tumanggap. Yung dapat na kaparusahan mo, siya ang sumalo. Kaya nung sinabi niya, naganap na, ang ibig sabihin, kompleto na ang kabayaran para sa kaligtasan mo. Isipin mo ito. May utang kang hindi mo kayang bayaran. Habang buhay mo ng pasan, kahit anong trabaho mo, kahit anong effort mo, hindi mo kayang mabayaran. Tapos isang araw, may dumating, binayaran lahat, hindi ka tinanong kung deserve mo, hindi ka tinanong kung mabait ka, binayaran niya lahat. At ang sabi niya, tapos na, malaya ka na. Pero kinabukasan, bumalik ka sa dati mong buhay, takot ka pa rin, parang may utang ka pa rin. Mga kapatid, hindi problema ang may nagbayad sa iyo. Ang problema, hindi mo tinatanggap. Kaya ito ang tanong ng diretso sa puso. Kung sinabi ni Jesus na naganap na, bakit parang hindi pa nagaganap sa buhay mo? Bakit nandyan pa rin ang kasalanan? Bakit nandyan pa rin ang double life?
Bakit nandyan pa rin ang Lord bukas na lang? Hindi pwedeng ginawa ni Jesus ay tapos na, pero ang kasalanan mo tuloy pa rin. Amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi na pwede yung dati. Ang hina. Parang gusto niyo talaga yung dati. Sabi mo, hindi na pwede yung dati. Parang preso. Matagal nang nakakulong. Isang araw, binuksan ng pinto, sinabi, malaya ka na. Pero hindi siya lumalabas. Bakit? Kasi nasanay na siya sa kulungan, nasanay na siya sa dilim, nasanay na siya sa limitasyon. Mga kapatid, baka may ganun dito. Hindi ka na dapat nandyan, pero nandyan ka pa rin. Hindi ka na dapat alipin, pero bumabalik ka pa rin. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon, lumabas ka na, naganap na. Kaya sabihin mo, lalabas na ako. Medyo kwela, pero totoo. Parang umorder ka ng pagkain. Tapos, may nagbayad. May nagbayad na ng pagkain. Ang gagawin mo na lang, kakain ka na lang. Pero ikaw, pinipilit mo pa rin magbayad. Wait lang. Magbabayad ako. Ganon tayo minsan kay Lord eh. Sabi niya, bayad na. Pero sabi mo, hindi Lord, ako na bahala. Eh, hindi nga natin kaya eh. Kaya nga siya namatay kasi hindi natin kaya. At ngayon papunta tayo sa pinakadiin. Ang naganap na ng Panginoong Hesus ay hindi katapusan. Ito ay simula. Simula ng bagong buhay mo. Simula ng pagbabago mo. Simula ng tunay mong relasyon sa Diyos. Sabihin mo ng malakas, magaganap na. Pero ito ang huling paalala, huwag mong sayangin ang tinapos ni Jesus. Huwag mong gawing normal ang kasalanan. Huwag mong gawing biro ang sakripisyo niya. Huwag mong gawing option ng Diyos. Dahil ang naganap na may kasunod, decision mo. Kaya kung may dapat kang tapusin ngayon, ito na yon. Tapusin mo na ang kasalanan. Tapusin mo na ang paglayo. Tapusin mo na ang pagiging kalahati. At simulan mo na ang buhay na binayaran ni Jesus para sa iyo. Hindi ka aksidente. Hindi ka sayang. Hindi ka huli. Dahil may isang nagsabi, naganap na. At dahil doon, may pag-asa ka, may bagong simula ka, at may gagawin pa ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, bago ako tuluyang bumaba, ayoko lang na marinig nyo ito. Gusto kong maramdaman nyo ito. Kasi ang naganap na, hindi lang mensahe, ito ay personal. Para sa iyo, para sa kasalanan mo, para sa pinagdadaanan mo ngayon. To God be the glory.